Una sa lahat, sa pulsa video ang kabi-kabilang nakawaan. Merong pasahero ng tricycle na biglang hinablutan ng nakamotor. Meron namang remittance center na walang kaabog-abog na hinold up. At ang rider na yan, sumalisi sa tindahang walang bantay. Ang buong detalye ng mga nakawang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 51% ng mga Pilipino sang-ayon daw mapanagot si dating Pangulong Duterte kaugnay ng patayan sa kasagsagan ng drug war base po sa SWS survey. Pero kaalyado ni Digong, kinwestiyon yan. Senator Bato de la Rosa pinag-iisipang magtago sakaling iparesto ng ICC pero di daw siya manlalaban. Justice Secretary Boying Remulla hinamon si Atty. Harry Roque na umuwi na at huwag pa relevant. Nasa 300 empleyado ng umano'y Pogo Hub sa Makati City, huli sa raid. Malawakang tigil pasada, kinasana naman ng ilang jeepney driver simula sa Lunes. At judge ng Pilipinas Got Talent na si Catherine Bernardo, meron daw kinatatakutan sa kanyang career. Hindi sinasara ni Senador Bato de la Rosa ang sarili sa ideyang magtago kaysa sumuko oras ay paresto siya ng International Criminal Court. Hirit ng senador kung wala raw siyang makitang ustisya sa bansa, bakit daw siya susuko? Kaya posible raw na magtagal siya sa Senado. Narito ang aking report. Pagka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo, sige. Nitong nakaraang linggo lang, matapang ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na handa raw siyang samahan at alagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero ngayon, tila nagbago ang kanyang tono. Sakali man daw na maglabas ng arrest warrant ang ICC at padaanin ito sa Interpol, pinag-iisipan ni Bato na hindi sumuko. Opsyon na raw para sa senador ang pagtatago. Kung wala tayong makita na justisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. How much more kung ako na pareho lang kaming detainee. Kung final na ang desisyon ni De La Rosa na hindi magpaaresto sa ICC, kabilang daw sa pinag-aaralan niya ang pananatili sa Senado ng matagal na panahon. Hindi naman daw siya siguro basta-basta palalayasin ni Senate President Jesus Escudero doon. Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Nauna nang sinabi ni Senate President Escudero na base sa institutional courtesy at tradisyon na pinapatupad ng Senado, hindi pwedeng maaresto ang isang senador na nasa loob ng Senate premises, may session man o wala. Pero inaasahan din daw ni Escudero na hindi pang matagalan ang paglalagi sa loob ng Senado dahil kailangan pa ring harapin ng mambabatas ang kanyang kaso, lalo na kung naayos na ang kanyang depensa. Dagdag pa ni Bato, pinapakita lang daw ng Senado na ginagawa nito ang tama matapos siyang payagan na mamalagi roon. Pero kung nagawa niya na ang lahat at kailangan talaga siyang arestuhin, hindi naman daw manlalaban si Senator Bato. I know what's the might of the Philippine National Police because I've been the chief of the PNP, alam ko how to do it. So, bakit ka pa manlaban is useless kung manlaban ka. Ayon din kay De La Rosa, nasa Pilipinas lang siya. Tuloy rin daw ang pangangampanya niya bilang re-electionist. Dahil nga raw sa mga nangyari, sa tingin niya, lumalakas pa raw ang suporta sa kanya. Tungkol naman sa mga umuugong na usapang may nagtaksil sa mga kaalyado ni Duterte kaya siya naaresto, narinig na raw ito ni Bato pero hindi niya raw alam kung sino. Pero aminado siyang masama ang loob kay National Security Advisor Eduardo Año dahil hindi man lang daw tinimbrihan ang dating Pangulo tungkol sa pag-aresto sa kanya. Pero out of courtesy lang sana on the part of Secretary Anyo, sana kumontak naman lang siya doon sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. More on the personal level ang aking tampo.
Inaasahan na lang daw ni De La Rosa na ang gagawing pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos bukas, kaugnay sa pagkaaresto kay Duterte, ay makatutulong para mabawasan ang anyay pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Hinamon ni Justice Secretary Boying Remulla si Atty. Harry Roque na umuwi ng Pilipinas para harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Hirit pa ng kalihim, pinagsisiksikan lamang daw ni Roque ang kanyang sarili sa legal team ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pilipino siya maayos, di ba? Yan ang hamon ni Justice Secretary Boying Remulla kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Humiling ng asylum si Roque sa Netherlands para raw magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi ni Remulla kay Roque, umuwi na siya at harapin ang mga reklamong isinampa sa kanya rito sa Pilipinas. Wala raw rason para humiling ng asylum doon si Roque dahil hindi naman siya nakararanas ng political persecution. Nahaharap si Roque sa reklamong qualified human trafficking dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hinihintay na lang ng Department of Justice ang resolusyon ng prosecutor sa reklamong ito. May inilabas ding arrest order ang Kamara laban kay Roque dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng operasyon ng mga Pogo sa bansa. Wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Di ba? Hindi, harapin niya. Wala pang kaso. Diba? Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. Dagdag pa ni Remulla, hindi naman kailangan si Roque bilang legal counsel ni Duterte sa The Hague. Sinabi na rin ni Vice President Sara Duterte na hindi kasama si Roque sa defense team ng dating Pangulo. Sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan. Buwelta naman ng Malacanang kay Roque. Kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Ayon naman sa Bureau of Immigration, tinitignan nila ang posibilidad na sa backdoor dumaan si Roque para makaalis ng bansa. Namataan daw kasi sa Tawi-Tawi na malapit sa Malaysia ang dating tagapagsalita ni Duterte ilang araw bago siya makarating sa United Arab Emirates. Inaalam na ng immigration kung gumamit siya ng peking passport at mga dokumento. Wala pang kumpirmasyon mula sa Department of Foreign Affairs tungkol sa ginamit na pasaporte ni Roque. May ilang kongresista na rin nagtutulak na kanselahin ang pasaporte niya. Pero sabi ng DOJ, hindi pa pwede yan dahil wala pang aktwal na kasong isinasampa laban kay Roque. Wala ring hold departure order laban sa kanya. Umaasa na lang ang ahensya na makikipagtulungan ang ibang bansa para makumpirma ang mga dokumentong ginamit ni Roque. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nananatili sa hospital facility ng ICC detention compound si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kasama niya sa the Netherlands si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na nananatili pa rin sa ospital sa The Hague. Nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Isang linggo nang nasa ICC detention facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikalawang beses na siyang nabisita ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ito kalalabas lamang ni Vice President Sara Duterte mula sa kanyang pangalawang pagkikita kasama ng dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Center. Yun, na nagkaroon sila ng pagkakataon na pag-usapan ng kanyang kalagayan, kanyang pamilya, yung kanilang defense team. At ito, ang daming mga Pilipino dito ngayon. Ayon kay VP Sara, hanggang visitor center lang siya kapag bumibisita sa dating Pangulo. Sa ngayon daw, nananatili ang kanyang ama sa hospital facility sa loob ng detention compound. Separate siya. Nakarating po sa binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob. As note of the list of medicines. Ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi Sa mga kwento ni VP Sara, nakakapag-adjust na ang dating Pangulo sa detention facility. He's charming that everyone inside. He's very friendly with people inside. Ayon sa bise, sa mga gustong magbigay ng mensahe sa dating Pangulo, pwede namang magpadala ng liham sa ICC detention facility. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman, nakasama ng dating Pangulo, nananatili sa ospital sa The Hague.
Ayon kay Senator Robin Padilla, nahimatay si Medaldea. Nabisita na ng senador ang dating executive secretary sa ospital kung saan siya nagpapagaling. Mula sa The Hague sa the Netherlands, nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Karamihan daw ng mga Pilipino pabor na panagutin ang dating Pangulong Duterte sa mga pagpatay ng kanyang war on drugs. Yan daw po ang lumabas sa ginawang survey ng social weather stations na kinumisyon ng Strat-based ADR Institute mula February 15 hanggang February 19. 51% o higit lamang 5 sa bawat 10 ang sang-ayon na panagutin ng dating Pangulo sa mga pagpatay. Mahalagang konteksto lamang po, ang survey po ay ginawa halos isang buwan bago ang paghuli sa dating Pangulo at paglipad niya sa ICC headquarters sa The Hague, Netherlands nito lamang March 11. Kung ano magiging epekto niyan sa public sentiment, yan po ang hindi pa natin alam. Ang survey po na ito ay merong 1,800 respondents sa buong bansa at may margin of error na plus or minus 2%. Himayin po natin ang iba pang mga detalye. Ang sabi nga ng survey, higit lamang sa kalahati or 51% ng respondents sang-ayon na dapat siyang panagutin. Ang hindi naman po sang-ayon dito ay nasa 25% naman. Ang undecided po nasa 14% at ang walang opinion nasa 10%. Kung titingnan po natin ang pagkakalatag nito sa bawat island group, ito po ang lumalabas sa survey. Sa Visayas po, pinakamarami ang nagsasabing dapat siyang panagutin, nasa 62% po. Ang Mindanao naman, hindi po nalalayo sa Luzon, nasa 47% versus 49% sa Luzon. Kapansin-pansin din na mas marami pa sa Mindanao ang gustong panagutin ng dating Pangulo kaysa sa mga nasa Metro Manila. Mindanao, 47%. NCR naman nasa 45%. Tandaan po na ang Visayas at ang Mindanao ay tuturing na baluarte ng dating Pangulo. Siya po'y pinanganak sa Maasin City sa Leyte at nakilala bilang mayor ng Davao City. Doon naman sa mga hindi sang-ayon na panagutin ang dating Pangulo, mas malaki po ang NCR, nasa 33%. Sunod ng Mindanao sa 28% at balance Luzon sa 25% at Visayas naman sa 17%. Sa mga hindi pa desidido naman, ang pinakamalaki sa Mindanao na may 16%. Sunod po ang balance Luzon, NCR at ang Visayas. Tingnan naman natin ang mga nasa syudad at yung nasa kanayunan. 52% ng mga nasa kanayunan sang-ayon daw na panagutin ang dating Pangulo kumpara po sa 48% mula sa mga syudad. Sa mga disagree naman, 29% ang nasa syudad at 23% ang nasa nayon. Isa pang tanong sa survey ng SWS, dapat bang managot si VP Sara Duterte sa mga pagpatay sa Davao City nung siya po ay ang alkalde? 43% lamang ang sumang-ayon dito, samantalang 27% ay hindi sang-ayon. Ang paliwanag ni Professor Dindo Manhit, ang direktor ng Strat-based ADR Institute na nagkomisyon sa survey, mahalaga ang resulta ng survey lalo't ang accountability ay sandalan dapat ng isang demokrasya. Mahalaga rin daw sa mga tao na ang hustisya ay manaig sa kanilang bansa. Kaugnay ng balitang yan, kinwestiyon ni Attorney Salvador Panelo ang SWS survey na nagsabing karamihan ng mga Pinoy ay agree na mapanagot sa mga patayan noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Panelo, sino, saan at paano ba isinagawa ang naturang survey? Tila iba raw kasi ang laman nito kumpara saan ay tunay na sentimiento ng taong bayan. Yung 51%, parang it does not reflect the reality on the ground. Kasi right now, wherever you go, puro Duterte ang pinag-uusapan sila, naaawa sila, nagagalit sila. Kabaliktaran ni Panelo, masaya naman ang grupong Rise Up for Life and for Rights. Sila ang grupong kakampi ng mga biktima ng mga extrajudicial killings sa bansa. Anila, patunay ang survey na marami ang nanawagan ng hustisya. Siyempre po nagtutuwa kami sa ganyang resulta ng survey kasi yun naman po yung aming panawagan na ma-hold accountable si Duterte at yung mga kasama niya, lalo na po yung mga generals na naging kasampot tungkol dito sa pag-implement ng war on drugs. Iniimbestigahan na rin ng National Police Commission or NAPOLCOM ang pulis na nag-viral dahil sa kanyang social media post na kumikwestiyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang pulis na vlogger naman, hindi pa rin nagpapakita mula nang mag-leave. 2 linggo na po ang nakakalipas. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Wala akong pakialam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa.
Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo. Kahit sinampahan na ng reklamong inciting to sedition, wala pa ring preno sa paninita sa gobyerno ang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas. Nag-ugat ito ng hayagan niyang sabihing mali ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ni Fontillas sa depensa ng kanyang sarili kahit pa walang abogado. Ayon sa Quezon City Police District kung saan nakadestino ang pulis, sinusubukan nilang kausapin si Fontillas. We tried all our effort. Meron nakipag-communicate regarding this demeanor, but siya talaga is sarado talaga yung utak niya. Sa ngayon, hinihintay pa ng QCPD ang pagbabalik ni Fontillas na nakalive simula pa noong March 6 hanggang ngayong araw. Yan ay kahit hindi ito aprobado ng PNP o tinuturing na absent without official leave. He is to be restored first para ma-implement natin yung restricted custody. We are finding ways na kung meron siyang ma-post na pwede natin inquestable offense, we will arrest him. Kung hindi na tuluyang papasok, posibleng masibak si Fontillas. Hiwalay pa ito sa kanyang 5 administrative cases. Hindi tinapos ni Fontillas ang kanyang neuropsychiatric evaluation noong Lunes, kaya walang bagong basihan ng QCPD kaugnay sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Hindi po natuloy, sir. Kasi suki na ako ng psychiatric exam na yun. Ilang beses na ako nag-take So hindi na ako pinag-take. Nag-base na lang sila sa mga records ko doon. 2023, nang unang makitaan ng erratic behavior at mood swings si Fontillas, kaya sumailalim sa medication. Sinabi ni PNP Chief Romel Marbil, walang lugar sa kanilang hanay ang pagpapahayag ng pinapaborang panig sa politika. Magsilbi raw sanang warning ang nangyari kay Fontillas. Iniimbestigahan na rin ng National Police Commission ang viral police. Sa amin po kasi maximum penalty po ang maibigay namin. Should na makita namin na meron siyang pagkakamali is dismissal from police service. Kasunod ng nangyari, gusto ng Malacanang na maging istrikto sa pagsala ng mga pulisang PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang hinihinalang Pogo Hub sa isang gusali sa Makati. Ayon sa PAOK, nabisto ang Pogo Hub sa gitna ng pagsisilbi ng arrest warrant sa isang robbery suspect na Pinoy. Dito na tumambad ang mga computer na ginagamit sa online gambling operation. Galing pa sa 14 na nationality ang mga kliyente ng hub, kabilang ang mga Chinese, Hapon at ilang bansa sa Europa. Natagpuan din ang mga text blaster at IMSI catcher na nagsisilbi bilang Peking Mobile Tower. Nasa 300 empleyado ang arestado sa sinalakay na gambling hub. Ayon pa sa PAOK, bagamat may business permit, walang lisensya sa PAGCOR ang establishmento. Yung online platform o gaming platform na ginagamit nila, which is banned sa maraming bansa, ay nakita doon sa kanilang mga monitors. Magtitigil pasada na naman ang grupong Manibela. 3 araw kanilang transport strike na magsisimula po sa Lunes. Kaugnay ito ng maling datos daw ng gobyerno sa consolidation ng Public Transport Modernization Program. Matagal ang tinutulan ng grupo ang modernisasyon. Ayon sa Manibela, 180,000 ng mga miyembro nila ang sasali sa strike sa daan-daang ruta. Ngayon pa lang, humihingi na kami ng pangunawa sa ating mga mahal na mananakay. Kabuhayan po namin ang nakasalalay dito. Kayo po, alam namin, maapektado kayo nito. Pero ilang araw lang naman. Nire-respeto naman daw ng Transportation Department ang desisyon ng grupo na mag-strike. Inatasan na raw ng ahensya ang isang opisyal nito na makipagdialogo sa Manibela para sa kapakanan ng mga commuter. Gayunpaman, may inihanda na raw silang libreng sakay para sa mga maapektuhan. Showbiz tonight na tayo. May pa-fan meet ang nation's girl group na BINI para sa mga batang blooms. Yan ang Miniverse na gaganapin sa Juan Ayala sa Makati sa April 27. Exclusive ang event para sa blooms na age 3 hanggang 12. Pero dapat may kasama silang adult guardian. Ngayon pa lang, sold out na ang tickets para sa fan meet. Kaya may ilang fans na humihiling ng day 2. At bukod sa Miniverse, pangungunahan din ng BINI ang first ever Fur Festival. Dedicated naman yan para sa fur moms and dads kung saan tampok ang iba't ibang booths at activities. Gaganapin ang Fur Festival sa March 22 sa PICC Complex sa Pasay.
Usapang K-pop naman tayo. Bibisita sa bansa si Big Bang member G-Dragon para sa kanyang solo concert. Gaganapin yan sa Philippine Arena sa Bulacan. Mark your calendars dahil sa May 17 ang kanyang concert. May stops din si G-Dragon sa Japan, Macau, Taiwan, Malaysia, Indonesia at Hong Kong. To be announced pa ang date ng ticket sale. Last February, nang i-release ni G-Dragon ang kanyang third studio album na Ubermensch. More chika coming your way sa aking pagbabalik, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, rider hinold up na, binaril pa ng pasero niya at dalawa pa nitong kasabwat sa Malabon. Higit 13,000 estudyanteng tumatanggap ng voucher, may questionabling record ayon sa DepEd. Malaysia, ayaw makipagtulungan kung paano nakapasok sa kanilang bansa si Alice Go. At Pilipinas Got Talent, mapapanood na sa TV5. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa bidyong yan, makikita nag-uusap na magkapatid. Ang isa may hawak na patalim. Inosage niya, tinambahan pa ang nakababata niyang kapatid. Tumagal ng kalahating oras ang negosasyon ng mga pulis at suspect. Sa huli, nahuli ang hostage taker na umaming nagdudroga. Nag-away ang dalawa dahil lang ayaw raw samahan ng biktima ang kanyang kapatid na magpunta sa bahay ng kanilang tiyuhin. Disgrasya ang inabot ng isang motorcycle taxi rider sa Malabon. Hinold up na nga, binaril pa siya nang na-pick up niyang pasahero na may dalawa pang kasabwat. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Kuha ang dashcam video na ito ng isang rider na dumaan sa Victoneta Avenue sa Barangay Potrero, Malabon. Napahinto siya nang mapansin ang isang lalaking nakahandusay at humihingi ng saklolo. Ano nangyari sa'yo, boss? Makalipas ng ilang sandali ay nagawa Binaril ka? ng lahat ng mga takas. May tama ng bala ang lalaki at nakasuot pa ng helmet at uniform ng isang motorcycle taxi. Pero kapansin-pansing wala siyang motorsiklo dahil tinangay daw ito ng mga hold-upper. Dumating din ang ilang pang rider na sumaklolo at tumawag ng ambulansya at mga pulis. Sumakay daw sa kanyang babae. Tapos yung kasama yata yung bumaril. Agad dinala sa ospital ang biktima na may sugat sa likod. Base sa investigasyon, isang babaeng pasahero ang nag-book sa biktimang rider. Pero nang pipick upin niya ito, ay may lumabas na dalawang pang lalaki at hinold up na siya ng grupo. Dito sa lugar na to, susunduin ng rider ang kanyang pasaherong babae. Pero bigla na lamang daw siya nilapitan ng dalawang lalaki at tinutukan ng baril para agawin ang kanyang motorsiklo. Inakala pa raw ng biktima na nagbibiro lang ang pasahero niya, kaya nabigla siya na maglabas ng baril ang mga salarin. Hindi raw kaagad ibinigay ng biktima ang kanyang motor, kaya pinaputukan siya ng isa sa mga ito. Mabilis na tumakas ang tatlong salarin, sakay ng tinangay ng motorsiklo. Going po yung backtracking CCTVs natin, and initially ay nakita natin yung suspects na tatlo. Naglakad po papunta dun sa pick-up point ng rider. And up till now po sir ay nasusundan pa po natin na sakay na po sila. Yung tatlo na yon sa motor na inagaw nila. Nakipagtulungan na raw ang kumpanya ng rider para matrace ang nag-book na pasahero sa kanilang motor taxi app. Sasailalim naman sa operasyon ng biktima para matanggal ang bala sa kanyang katawan. Patuloy ang backtracking ng mga CCTV sa lugar na pinuntahan ng tatlong salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Higit 13,000 estudyante na beneficiary ng kontrobersyal na Senior High School Voucher Program ang may kahina-hinalang record mula sa DepEd. Ilan daw sa mga ito ay hindi naman enrolled sa mga eskwelahan. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. 250 million pesos na pondo ang hinarang mismo ng Department of Education na magastos nung nakaraang taon. Matapos yang mabisto ang mga questionabling senior high school voucher claims, ang SISTE, ghost students mula sa private schools ang tumatanggap ng ayuda sa ilalim ng programa. There's also no enrollment record, meaning
if the school said na grade 11 tong bata sa amin, pero pag chine-check po namin sa learner's information system, ang remarks po doon is no enrollment status. May sariling investigasyon sa anomalya ang Private Education Assistance Committee o PEAC. Binubuo ito ng Education Secretary bilang chairperson at mga kinatawan mula sa NEDA, Catholic Educational Association of the Philippines, Association of Christian Schools, Colleges and Universities, at sa Philippine Association of Colleges and Universities. If ever PEAC will go po sa physically, perhaps baka lang po may nakita din po sila na wala po palang attendance records. So, itong 200 million for 2023-2024 pwedeng lumaki pa? Perhaps, Mr. Chair. 55 private schools na ngayon ang tinanggal sa Senior High School Voucher Program. Hindi muna pinangalanan ng DepEd ang mga eskwelahang ito habang patuloy ang investigasyon. Pero nakabase raw ang mga ito sa Metro Manila at sa Calabarzon. Sabi pa ng DepEd, nasa 13,000 SHS students ang covered ng hinarang nilang 250 million pesos na pondo. Ang punto ng DepEd para sa kapakanan ng mga estudyante ang paninita nila sa mga eskwelahang may questionable claim sa Senior High School Voucher System. Pero giit ng isang mambabatas, paano naman yung mga estudyanteng pumapasok naman talaga? Mungkahi ni Congressman Bonifacio Bosita, baka mas mainam na parusahan na lang ang mga opisyal ng paaralan na sangkot sa anomalya. Hindi naman estudyante may kasalanan, it's the school. That's Yes, it. Mr. Chair. So gusto ninyo, nag-fake na siya pero wag siya i-penalize? Kasi ang punto dito, Mr. Chair, kung may personnel from the school na may mali dito, masacrifice yung the whole school and the students na pwedeng mag-avail ng program. Yun lang punto dito, Mr. Chair. I'm not saying na I'm correct. Ang pinupunto ko lang dito, Mr. Chair, like for example, isang school tayo. Siguro naman, hindi lahat tayo dito involved dyan. Nilinaw naman ng DepEd na hindi maaapektuhan ng pagtanggal ng voucher program sa mga nasabing private school ang mga lehitimong naka-enroll na estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ayaw makipagtulungan ng Malaysia kung paano nakapasok sa kanilang bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ayon po sa Department of Justice. Paliwanag ni Secretary Boying Remulla, alam ng Malaysia ang replanong sinasakyan ni Go papasok sa kanilang bansa pero tikom ang kanilang bibig. Dahil daw ito sa kaso ng Sultans of Sulu laban sa Malaysia. Matatandaan noong 2022, inutusan ng isang French court ang Malaysia na magbayad ng arbitration award sa descendants ng huling Sultan of Sulu. Ito ay para resolve ng isang land deal dispute noon pang colonial era. Nadiskubring dumaan sa Malaysia si Go bago maaresto sa Indonesia. They know what flight entered, what aircraft entered, where she was riding, but they refused to give it to us. For some reasons that were alluded to about the cases of our brothers in the South, that won a judgment in Paris and they wanted a deal for that matter. So it's beyond the DOJ already. My ultimate comeback, ang highly anticipated show na Pilipinas Got Talent. Mapapanood yan dito sa TV5. Perfect combination na para ma-discover ang talento ng mga Pilipino ang PGT judges. Yan, sina Catherine Bernardo, Donnie Pangilinan, Eugene Domingo, Freddy Garcia o si MMG. Hosted by Melay Cantiveros at Robbie Domingo. Simula na sa March 29, 8 p.m. at sa Sunday, 8:15 p.m. dito sa TV5. Samantala, ang isa sa mga judge na si Catherine Bernardo, umaming natatakot siya sa kanyang career lalo't magto-29 na siya. I feel so lost kapag medyo ganitong age ka na, but it's hitting me hard. And to be honest, I'm so scared, I'm so lost, but I think it's so brave na every day I show up, just like what Tony said kanina. I show up and I choose to grow and accept all the uncertainties. Susunod, delivery rider sa Navotas na aktuhang ng hold-up sa isang remittance center. Pagdami ng mga aksidente sa kalsada, kinababahala ng Department of Health.
At anak ng ex-boyfriend na doktor ni Chris Aquino nagsalita sa Anyay Fall Stories sa breakup ng ama niya at ng TV host actress. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Bean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha ang video niyan kaninang umaga sa northbound lane ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Manila. Isang motorsiklo na hagip ng dump truck. Tumilapon ng rider at ang kanyang backride. Ang masaklap na gulungan ng truck ang babaeng sakay ng motor. Dead on the spot siya. Ang biktima, pasahero pala ng ride-hailing app. Naaresto naman ang truck driver. Nasa pool sa CCTV ang magkakahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Metro Manila at ibang probinsya. Gaya na lamang sa Navotas kung saan isang delivery rider ang sangkot sa pagnanakaw sa isang remittance center. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuha ng CCTV sa Navotas, makikita ang isang courier delivery rider na dumiretso sa counter ng isang remittance center. Pero hindi pag-deliver ng parcel ang kanyang pakay, kundi hold up. Inutusan ng rider ang empleyado na isilid sa dala niyang plastic bag ang kinitang pera ng establishmento. Matapos mang-hold up, agad na sumibat ang kawatan. Kalaunan, nagpasaklolo ang empleyado ng remittance center sa police station na katapat lang nila. Sa follow-up operation, nung araw din yun, naabutan pa ng mga operatibang suspect na nagde-deliver ng parcel. Na-recover sa kanya ang ninakaw na 20,000 pesos na pera at cashback. Kinumpis ka rin ang kanyang motorsiklo at uniform na suot niya ng mang-hold up. Napag-alaman na regular pa lang nagde-deliver ang suspect ng mga parcel. Sabi naman ng suspect, dala ng kagipitan kaya niya nagawa ang krimen. Sa isa pang CCTV footage sa Maynila, makikita ang isang rider na agad hinablot ang cellphone ng pasahero ng tricycle. Wala nang nagawa ang biktima sa bilis ng pangyayari. Humarurot naman palayo ang rider. Ayon sa biktima, pauwi na siya sa kanyang bahay nang bigla siyang nakawan. Nashock po ako, mami. Kasi first time lang nangyari sa akin. Nandun din yung baong sa out ko. Hindi nga po ako nakapasok kasi nagtakot pa ako eh. Nahuli naman ang suspect sa follow-up operation ng mga pulis. Na-recover sa kanyang cellphone na ninakaw at ang motor na ginamit sa krimen. Base sa investigasyon, hindi niya pag-aari ang ginamit na motor. Laseng at nanghiram ng motor para bumili lang ng ulam. And then later on, nalaman na lamang nung may-ari na yung kanya palang motor ay nagamit na po sa pang-i-snatch. Napag-alaman pang dati ng may kasong illegal gambling ang suspect. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa Naga City sa Camarines Sur, nakunan sa CCTV ang pagdating ng rider sa labas ng tindahan ng LPG. Matapos iparada ang kanyang motorsiklo, pumasok sa tindahan ng lalaki. Saglit pang nagmasid ang lalaki sa loob. Nang mapansing walang tao, agad niyang hinablot ang bag na nasa counter. Dali-dali naman tumakas ang lalaki matapos magnakaw. Humihingi naman ng tulong ang uploader ng CCTV footage para sa pagkakahuli sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ikinabahala ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng naaaksidente sa kalsada. Ang panawagan ng ahensya, mas higpitan ang pagpapatupad ng batas trapiko para iwas disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bugbog ang kaliwang braso, may malaking pasa sa kaliwang binti at galos sa palad. Yan ang inabot ng 31 anyos na si Dayan na maaksidente sa sinasakyang motorsiklo noong November 2024. Papunta raw siyang trabaho noong araw na yon. Pagdating sa Boni Serrano sa Quezon City, may bigla raw iniwasang lubak ang motor sa unahan nila. Yun nga lang, tumama sa kanila ang motor kaya sila sumemplang. Minor injury lang ang tinamon ni Dayan, pero mula noon, hindi na raw siya nagmotor. Hindi pa ako nakaka-recover dun sa nangyari sa akin. Kasi para sa akin sobrang blessed ko talaga na hindi ako namatay at walang serious fracture.
Sa datos ng World Health Organization, nasa 1.19 milyong individual ang namamatay taon-taon sa buong mundo dahil sa aksidente sa kalsada. Dito sa Pilipinas, tumaas sa higit 37,000 ang road traffic-related injuries noong 2024 kumpara sa higit 29,000 noong 2023 ayon sa Department of Health. 379 dyan ang namatay. Karamihan sa mga nabiktima, mga edad 15 hanggang 30 years old. Madalas, yung daw mga nakamotorsiklo, habang yung iba, mga pedestrian o yung mga naglalakad lang at kabilang sa mga dahilan na aksidente, nakainom. These statistics represent lives lost, families broken, and futures cut short. What is particularly alarming is the disproportionate impact of road crashes on children. This is not only a public health crisis, this is a human rights issue. Kung tutuusin, may mga batas na nga raw para sa road safety, pero dapat daw gawing mahigpit ang pagpapatupad sa mga ito para iwas sakuna. Nakakita kayo naka-helmet sa probinsya? Wala, kasi pero yung probinsya, yun yung walang CT scan, yun yung walang MRI, yun yung walang neurosurgeon. Ibabato mo pa siya sa city. By the time dumating yung head injury sa amin, patay na. Nais rin ni Health Secretary Ted Herbosa na maamyendahan ang ilang road safety policies gaya ng speed limit sa ilang kalsada at pagkakaroon ng anti-lock braking system sa mga motorsiklo. Isinusulong din ng DOH ang active transport gaya ng paglalakad at pagbibisikleta na maganda pa raw sa kalusugan. Sa kabuuan, target ng DOH na mabawasan na hanggang 50% ang bilang ng seryosong injury at mga namamatay dahil sa aksidente sa kalsada sa bansa hanggang 2028. Preventable siya. So to me, dapat yan zero. Now, no Filipino child should die in a road crash. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagsalita na ang anak ng ex-boyfriend ni Chris Aquino kasunod ng hiwalayan ng dalawa. Sa Facebook post ni Miguel Lorenzo Padlan, sinabi niyang hindi niya kayang manahimik sa mga naglipa ng maling kwento tungkol sa kanyang ama na si Dr. Michael. Git niya, totoong naghiwalay ang ama at ang kanyang mama Chris dahil nawalan ng spark. Pero hindi raw ibig sabihin nito na hindi minahal ni Dr. Mike si Chris. Ang masakit daw para sa kanya, naramdaman daw niyang napabayaan silang magkakapatid dahil madalas bumabiyahe pa Amerika si Dr. Mike para makasama si Chris. Ibinuhos din daw ng kanyang ama ang lahat ng oras at lakas para kay Chris. May mga pagkakataon din daw na wala ng pera ang ama at nawawala na rin ng mga pasyente pero pinili pa rin si Chris. Hindi raw humingi ng kapalit si Dr. Mike. Sa huli, sinabi ni Michael na hindi mawawala ang respeto niya para sa kanilang mama Chris. Matatanda ang unang naglabas ng post si Chris na iniwan siya ni Dr. Mike at hindi siya minahal nito. Abangan, bata sa Amerika, ipinapulis ang kanyang nanay dahil kinain ang kanyang ice cream. At BTS J-Hope may pasilip sa kanyang bagong music video habang record-breaking naman si BTS Jimin. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. For some BTS updates, unahin na natin ang pasilip ni J-Hope sa bago niyang music video. Yan ang teaser sa kantang Mona Lisa. Nasa all-white room ang Bangtan member na tila isang museum. Abangan ang music video ng Mona Lisa ni J-Hope this Friday. At eto pa, na-break ni Jimin ang record ng kantang Dynamite ng grupo niya mismo na BTS.
Ang kanta niyang Who ang officially longest charting K-pop song ngayon sa Billboard Hot 100. 33 consecutive weeks na yang nasa chart. 32 weeks naman ang tinagal ng Dynamite since its release noong 2020. Iba ka, Jimin! At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, hindi makapaniwala ang 911 responder sa natanggap nilang tawag sa Amerika. Aba, isang bata ang nagsumbong dahil kinain daw ng kanyang mommy ang kanyang ice cream. Did you call the police? Yeah. Why? I didn't get ice cream. Yari. Yan ang 4 na taong gulang na lalaki sa Wisconsin. Pinapaaresto niya ang kanyang nanay dahil inunahan siya sa pagkain ng ice cream. Natawa mga pulis at nagpaalala sa bata na huwag tumawag sa 911 kung hindi emergency. Hinayaan ng responders na posasa ng bata ang kanyang ina. Pero nagbago ang isip nito at ayaw na raw niyang ipaaresto ang kanyang mommy. Kinabukasan, bumalik ang 911 responders para bisitahin ng bata at nagdala ng paborito niyang ice cream. At hindi ba emergency yung kinain yung ice cream niya? Emergency yun. Emergency yun. Pero naalala ko yung meron din tayong pabaon dati na tumawag sa 911, yung solve yung math problem. No? Diba? Iba talaga. Tingin ko mas maigting tong ano. Huwag niyo bigyan ng cellphone yung mga ginakabata. Pero talagang ini-encourage kasi yung mga batang matuto talaga doon na tumawag sa 911. Yes. Para sa ice cream? Yun nga lang, napupunta sa mga ganon. Tapos yung mga pulis, mga konsentidor, pinapapusasan ni nanay. Yung paano kung tinuloy ng bata? Wala, kita-kita na lang sa kulungan. O, diba? Kung papasok pa DSWD. Yan po ang 45 din ng pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.